Okay. Truthfully, I wasn't feeling well. Mm. Kasi kinukulam nila ako. What the fuck? Paano kaya nila, alam mo, siguro naman, hindi naman kaya siguro ni BBM. Sobrang parang Game of Thrones na talaga yung nangyayari ngayon. Siguro bago tayo pumunta dito sa gurgur na to, gusto ko lang ilatag muna sa inyo kung ano yung nangyayari para you know what's going on. Okay? So, ngayon kasi may dalawang committee ngayon. Isang Quadcom, yung hearing, alam nyo naman siguro yon, tapos yung sa Senate. Pero yung Quadcom yung focus natin kasi mas mas all into or mas consolidated yung mga alleged crimes or mga alleged na ginawang kabalbalan ng previous administration. And yung budget hearing naman na binubusisi yung OVP confidential funds. So, and yung DepEd confidential funds as well. So, these two committees are actually trying to, pinpoint kung ano yung ginagawang mali ni Sara Duterte during the 2-year stint niya as OVP and as DepEd secretary. So, ito yung quick background doon. Alright, so, pakitaan muna natin, isang example dito yung Quadcom, okay? Alam nyo, grabe talaga ang content ngayon ng political sa TikTok. Ang gaganda eh. Oh. Kita mo to ha. Hey, look at that! Pang Netflix! Actually, kaya nung nakita ko to, ang unang pumasok sa isip ko, no more bets. As in, pare. Ayan o. Kasi, I'm assuming na season 2, I'm assuming napanood nyo na yung No More Bets, di ba? I'm assuming na napanood nyo na yung No More Bets. And ang isang plot nun, laging may kakabit na politiko yung mga gangster. Gets nyo? So this is why this committee hearing, Quadcom hearing is very, similar to the No More Bets. Now, konti lang dito. Dito kasi ang bombshell testimony ngayon, tumigil tayo kay Garma. Si Garma kasi yung parang nag-confirm na meron daw talagang reward system or according to Bongo, in fairness naman kay Bongo, sabi niya ganun, allowance daw yun. So, hindi yun kaya sobrang kailangan talagang pag-usapan to. And kung fina-follow nyo tong mga drama na to, eto na nga yun, okay? Now, gusto ko kasing bigyan ng parang rational kung bakit naging parang yung mga itatapon sa ilog, itatapon sa ilog, mamatapon sa West Philippine Sea, yung igugurgur, tatanggalin yung ulo, yung mga ganun. Gusto kong bigyan ng rational yun kung bakit sinasabi yun ni VP Sara. Pero ito yung isa doon, yung Quadcom, okay? The Quadcom has been trying to decipher kung ano yung mga kalokohang ginawa ng previous administration from the Pogos to the EJK and all of that. Okay, so tuloy natin muna si Garma. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Payment and reward daw. The Davao model involves 3 levels of payment of reward. Ano yon? First is the reward if the suspect is killed. Okay. Second, if the funding of planned operations. Okay. And the third is the refund of operational expenses. Okay, siguro malungkot si Garma dito kasi nga ilalaglag niya yung mga bosses niya dyan, di ba? Laglagan time. So, isa yan sa mga committee nangyayari sa Kongreso. And ito naman yung sa yung sa OVP confidential fund. So talagang all in sila pagbusisi sa actually kay dating Pangulong Duterte at saka VP Sara Duterte. Tuloy natin to. Vision of medical. Ito. Di banda rito. Lang pakilakas po. Kung grabe to justify dito. In the amount of 42 million. Ay hindi ito. Mas maganda yung isa. Kasi ito yung food na sobrang taas. Okay, food. Ito yung safe swimming house. Pool po ba tong safe house? So, binubusisi nila yung confidential funds kung bakit naubos ng 11 days. Isa nga ang lumalabas doon is meron daw silang, in 4 days, 250,000 a day or almost 1 million
in 4 na araw. Ayan, nakikita niyo naman, di ba? Sa BGC. Hmm. May pakikita po ako sa inyong isang resort Yan. sa Shangri-La. Shangri-La sa Boracay. Boracay. Yun, 25K lang. Per night po neto. Baka 11 yung kinuha nila. 11 na ganyan. Well, that's the point here, mga kamatis, mga kaibigan. I'm showing you this kasi I'm showing you this dahil I'm showing you this kasi kailangan alam nyo yung backstory na, well, talagang si Sara Duterte ngayon is being tested doon sa mga kalokohan na ginawa niya. That's why nandito tayo ngayon na she has to cover the news. Kasi nga, mas ngayon kasi sobrang tunog nung mga sinabi niya. Kasi it's well, very unhinged, sabi nga nila. Pakinggan na natin. So alam niyo na yung backstory. Ngayon kasi, nakakatawa lang dito. Bago tayo pumunta rito, I just wanna make a comment doon sa sinabi niya rito na nanggigipit daw yung ating current administration. Nagtataka ko ano kaya yung ginawa nila kay Leila de Lima during that time, di ba? Well, I'm just saying sa inyo na kung may panggigipit na ginawa sila dati, yung full machinery binigay nila kay de Lima, ito at least it covers so much. Pogos, illegal pogos, let me be precise there. Tapos EJK, kasi EJK is dating-dati pang iniiyak ng ICC yan sa atin. And then itong confidential fund. So all-encompassing to. Hindi lang to just to shut one person up. Okay, tuloy natin to. Yan na. Then. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. How is that? Paano So yun? I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Ito yung sa Kailangan ko graduation. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Ni Marcos. Ayan na. Ito. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate Yan na. na She's trying to be emotional. Pansin nyo, di ba? She's trying to be emotional dito. para sa Well, siguro, dala na rin ng, well, talaga naman kasing mahirap yung pinagdadaanan niya. Kasi, of course, nabibisto kasi sila sa mga ginagawa nila eh. akin. There was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Okay. Pero bata ito eh. Ilang taon yung ikaw bata? din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi. Kung Wala DepEd Secretary. Ilang taon ba yung bata? As in elementary, high school? saan nanggagaling yung Bata. bata. Okay? And ang reaction mo, ang response mo, should be so that Level. the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Okay, ito na. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch Pabirong as a sinabi nung bata. graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Depende yun sa pagkakasabi, ma'am. Baka kasi pagkakasabi, pabiro, okay? Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, Si hindi niya BBM. alam kung ano isasagot niya. Okay? So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? Bakit So di this narinig? Siyempre, bata, hindi niya alam ba? Sa Story time. Yan na. Inulit Yan ng na. bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Ano. Yan yun eh. Why? Why will I give you my watch? Hindi ba parang, baka naman pabiro niyang, baka nagbibiruan sila.
Hindi ba pwede? Why would I give you my watch? Baka ganun yung pagkakasabi niya. Kasi why? Yung delivery yung importante doon eh. So, according to her, yung delivery daw ay medyo sarcastic or medyo masungit. O, di ba? I think masungit yung proper term doon. Okay? At that point, may sakit na ako. Mm. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Okay? Gusto ko Yan na. tanggalin yung ulo niya ba? Grabe! Gurugur! Gurugur! Gurugur si BBM dahil nagsungit. Ang hirap naman kalaban nito, pre. Ay, nako. Yeah. I mean, isn't that the reason why your family is being, or at least yung previous administration na si Duterte is being, examined or being tested in the Quadcom? Kasi because of the wanton violence, the impunity na ginawa nila, why is this helping your position? Di ba? Why? How? Hindi ko gets eh. Siguro, meron kasi silang base na very, yung parang brusko. Hirap sabihin ng brusko kasi naalala ko si John eh. Pero yung maangas na base, 'di ba? Na ganyan yung gusto nila, yung away-away. So siguro she's trying to parang call out his base or yung parang gets niyo yun, yung parang she is stroking her base, yung base supporter niya. Kasi for me, it's an overreaction to something na hindi naman, yes, let's say worst case scenario, sinungitan talaga siya ni BBM. Sinungitan, 'di ba? Do you really need to take off his head? O, 'di ba? Dapat alam mo yung sasabihin na pwede na naman sabihin na she's a lawyer. I take exception to that kasi bata yun eh. Should have more been gentle. Hindi eh. Kasi ganun eh. Pero hindi ganun yung sinabi niya. It was met with violence. Wanton violence. Guro-guro ulo. Oh. I realized toxic na yung relationship. Diba? Okay eh. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Okay, baka nga kasi nagbibiruan sila. Hindi ba ganun yung context nun? Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. Pero ano niya yun impression na yun Paano kung gumiti pala yung bata din, di ba? I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice why president. did you not give it to him, di ba? Di ba mas maganda yung storya na yun? O bakit? Ito relo ng presidente pero I hope this will do. And then I realized, Baka naman mahal yung, kasi kung million yung relos ni BBM, di mahirap din ibigay yun. Sana binigay mo yung sayo. So the story has more meaning. Pag sinabi mo, di ba, can you just imagine if siya yung nagbigay nun? Di GG na agad si BBM kasi merong siyang binigyan ng relos eh. Ibig sabihin, baka nakitawa ka din, di kaya? realize na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just... Tapos in-story time mo na lang. So ako, I don't buy this all the same. I mean, sana ang ginawa niya, binigay niya na lang kung meron palang pagkukulang si BBM. Pero it seems to me, nung panahon na yon, wala siyang ginawa. So, di ba? I mean, he's threatening right now to cut someone's head off. And then, it's beyond you to give your watch? I don't think so. Anyway, mga kamarts, mga kaibigan, ang tingin ko ginagawa ni VP Sara dito is she's trying to cover the news cycle na kasi nga, grabe yung mga allegations sa kanya. From the 250,000 safe houses to millions in food aid. Tapos na ang nagbayad pala, sabi, kung panoorin niyo yung cross-examine ni Congressman Luistro, Jinky Luistro, parang
Galing na lawyer yun. Na-discover nila doon na EFP pala nagbayad. So all of this, mga kamatis, mga kaibigan, is coming out to light. And she needs to cover the news cycle. So yan yung ginagawa niya. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin. Until next time, sana na-caught up na kayo dito. Gege mga lods.